nandyan lang ang Panginoon. So, nag-aral sila sa star, ng mga star, at nakita nila, sinundan nila ito. Sinundan nila at dinala nga sila dito sa Jerusalem. Although hindi pa rin nila alam exactly kung nasaan yung pinanganak na sanggol, kaya sila nagtanong. Okay, nagtanong sila. Nung nandun na sila sa Jerusalem. At sa kanilang pagtatanong naman, ang sabi nila, narito kami upang siya'y sambahin. Sabi ng mga wise men, yung mga kantas. Anyway, yung wise men, hindi natin alam kung ilan sila. Pwedeng 3, pero pag maglalakbay ka ng 4 na buwan sa from Babylon to tapos marami kang dala, hindi ka maglalakbay na 3 lang kayo. Maraming grupo itong mga to. Kasi malalaman natin later on, may dala-dala sila ng mga mahalagang anong tawag natin yan, kalakal o mamahalin na gamit. Ano yung mga yon? Ginto, mira at saka so mga mamahalin nung time na yon, mga mamahalin yung mga yan. Sa atin ngayon, bili ka ng kolon, magkano, diba? Pero mga precious, mga treasure para sa kanila, yung mga bagay ko. Dala-dala nila yon at mainit sa mata ng mga bandido yung bagay na yun. So, hindi yan maglalakbay na 3 lang sila. Okay. Marami silang naglakbay. Now, ang sabi nila, nung nagtanong sila, narito kami upang sambahin. Kaya naglakbay sila sa malayo. Ang nabanggit ko nga kanina, di ba, yung distance niyan ay 1,500 kilometers. Imagine lang natin, ha? Imagine, nabasa nila sa scripture, o nalaman nila sa scripture na may ipapanganak na tagapagligtas. So, from Babylon, naglakbay sila, even abutin sila ng mga months sa paglalakbay. Pero, pagdating nila sa Jerusalem, may mga tao doon, mga Hudyo, ang mga Hudyo talagang hinihintay nila yung pagdating ng Mesaya. Tama? Hinihintay nila yung pagdating ng Mesaya. Ngayon, ikaw ba kung may hinihintay kang tao, halimbawa, sino ba yung magandang hinihintay natin? Yung sikat. BTS. Wag yan. Basta pag may dumating na sikat na tao, whether politiko man yan, halimbawa si President, di ba? Or pagdating mo doon, walang tao. Pag sinabing sa Wednesday, pupunta kami dyan ng alas 4 ng hapon. Ako, Tuesday pa lang, puno na yan. Hindi ka na makakaupo, wala kang masisilingan. Tatayo ka pero pwedeng sa puno o kaya sa bubong ng bahay. Diba? So, hindi siya mahirap hanapin yung ganun o madali lang? Madali lang. Pero dito, pinanganak ang Panginoong Yesus. Asa ng mga Hudyo? Wala. Ang mga pantas, ang mga Magi, naglakbay ng libo-libong kilometro, 1,000 kilometers para lang makita ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kumbaga, nagmula pa sila sa malayo at nung matagpuan nila, pansinin nyo, nung matagpuan nila nasa verse verse 10, 11, no? Babasahin natin mamaya. Nung matagpuan nila yung bata, anong ginawa nila? Nalubos yung kanilang kagalakan. Meron sila, punong-puno sila ng joy, sila ay lumuhod, nagpatira pa, sumamba sa ating Panginoong Yesus, at nilabas nila yung mga dala-dala na lang mga regalo. So, ano yung point ng pastor? Sometimes malapit lang tayo
Hindi man tayo maglalakbay ng 4 na buwan. Kung talagang sinasabi natin na ang galak natin ay ang Panginoon, then dapat punta tayo. Pastor, wala namang problema kung sabihin na natin na sometimes kasi pag nagkaroon ka ng diba, may nangyari sa bahay, ganyan, o kaya nagkaroon ka ng problema. Siyempre, pag may karamdaman, talagang magpahinga ka. Kaya si John, nagpahinga. Kailangan mo magpahinga. Pero, alimbawa, nakaranas ka ng problema, di ba mas maganda, magsimba nga ako para maka-fellowship ko yung mga kapatiran na nakapalibot sa'yo. Yung word na fellowship kasi, yun yung makipagkwentuhan ka sa kanila, mag-sharean kayo. Yun na lang, gagaan na yung pakiramdam mo yun. Yun pang makarinig ka ng salita ng Diyos at yung ipag-pray ka, kahit hindi si pastor, not necessarily si pastor mag-pray sa iyo, kahit yung mga kapatiran, yung mga elders natin, o yung sa board, pwede ka na lang ipag-pray. Hindi ba mas lalong mas magaan? Kaya pag uwi mo, ay praise the Lord. Medyo naibsan yung bigatin. Okay, kaya wag natin kakaligtaan. Wag natin kakaligtaan yung ating pagdalo sa ating mga pagtitipon, whether nasaan man tayo, gaano man kalayo yung ating pinagmulan. And then, isa pa, yung nagsumamba sila talaga. Later, bibigyan ko pa ng pansin dito. Pero tingnan muna natin yung ibang characters. So, nang mabalita nito ni Haring Herodes, verse 3, siya'y naligali, gayon din ang buong Jerusalem. Pag sinabi mong buong Jerusalem, yung mga Hudyo, yung mga tao sa Jerusalem. So, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pare, yung mga high priest, at saka yung mga teachers ng law, kautosan. Sino itong mga to? Mga matatalinong tao pagdating sa kautosan. Kumbaga, mga bihasa, meron ng alam pagdating sa scripture, sa Biblia. Pero, alam ba nila kung saan ipapanganak yung Kristo? Alam nila kasi nung tinipon sila ni King Herod, tinanong sila, saan ba ipapanganak, sabi niya. Saan ba isisilang ang Kristo? Verse 5, tumugon sila. Hindi man sila nag-isip, no, hindi man nila, ay, sandali po, bubuksan namin yung scroll. Hindi. Sumagot sila, sabi nila, ayon sa propeta, mula ito sa Micah 5, verse 2, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Judah, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Judah, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa ating bayang Israel. Okay? Alam nila, di ba? Pero anong ginagawa nila? Nasaan sila? Ito ay mga religious leaders, mga high priest, mga teachers ng kautusan. Nasaan sila? Andun lang. Kung alam nila na ipinanganak ang Mesaya, na hinihintay-hintay nila ng matagal, dapat nandoon na sila. Pero bakit nandito sila? Pangalawa, bakit yung mga tao sa Jerusalem naligalig, na bahala sila? Bakit kaya? Ano yung nabanggit mo na ito last week? Oo. Kasi kilala nila kung anong ugali ni Herod. Yung mga tao, natatakot sila na mayroon na namang gagawing hindi maganda si King Herod. Yung mga high priest at saka yung mga teachers of the law, hindi rin sila gumalaw kasi pag nalaman yun ni Herod na pumunta sila at sumamba, sigurado mawawala na sila sa posisyon. Bakit? Kasi yung time na yon,
ang pagiging high priest ay ina-appoint na. Hindi na siya katulad sa Old Testament, na yung high priest ay dapat magmumula sa lahi ng mga Levites, pero specifically pag high priest ay magmumula kay Aaron, na kapatid ni Moses. Pero time ng mga Romans, hindi na, ina-appoint na yung mga high priest. Kaya kung ikaw yung high priest, tapos hindi nagustuhan ni Herod yung ginawa mo, tanggal ka. Pag natanggal ka bilang high priest, mawawala sa iyo yung mga pribilehyo ng posisyon, yung pribilehyo ng yung provision na nagmumula sa government, di ba, yung parang higit pa sa honorarium. Kasi yung honorarium kung minsan hindi naman sapat. Pero sa kanila, higit pa yung kanilang supply na natatanggap. At saka, yung pribilehyo na matawag, magsuot ng damit ng high, matatanggal sa kanila yun. Okay, so, ano yung point dito? Ano ba yung pumipigil sa iyo para hindi sumunod sa ating Panginoong Hesus? Iniisip mo ba yung mga bagay na mawawala sa iyo? Yung mga bagay na i-enjoy mo dati ay baka mawala sa akin to. Kasi pag naging Kristiyano ako, pag tinanggap ko ang Panginoong Hesus, pwede mawala din yung mga kaibigan ko. Baka ang daming mga pumapasok na kaisipan. Pero hindi ba mas maganda kung unahin natin ang Panginoong Hesus, at kung ano man yung mga inisip mo na mawawala sa iyo, ang Panginoon may ibibigay siya, diba? Mas maganda. All these things, sabi niya, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added or will be added into you. Ano yung all these things? Ano ba yung problema mo? Food, clothing, damit, diba? Inumin, all these things ibibigay sa iyo ng Panginoon. Actually, mayroon pang extra dyan. Kagalingan, yung kalusugan, pati yung buong pamilya mo ay nandyan nakapaikot sa iyo, pati protection ng Diyos sa iyo nandiyan. Matuto lang tayo na magtiwala sa Kanya. And then,